slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all Okay, ngayong March 8, 2024 mga ka-riders, napapasyal tayo dito sa Unimar Motorcycle po, dito sa Santa Cruz, Laguna. At napansin ho natin yung kanilang bagong labas na 2024 Honda Dio 110cc. Alam nyo, na-attract agad ako sa kanyang kulay. Ang ganda ho ng color combination niya. Ayan, red at saka matte black. Pero ang main color po niya, Sports Red 2 at saka yung matte Axis Gray Metallic. Dalawang variant lang po ang available dito po sa 2024 Honda Dio 110cc. Ang laking factor po talaga ng kulay at saka ng kanyang dimension pagdating ho sa pagpili ng scooter. Kita naman natin sa Honda Dio, talagang bulky siya, malapad yung kanyang width, kaya kitang-kita ito sa kalsada pag tayo po ay nabiyahe. Then dito po sa kanyang side profile, itong simpleng decals lang po pero ang astig ng dating. And dito po yung kanyang brand name, naka-emblem po ng Honda. And then dito po sa kanyang side profile din, artistic po yung pagkagawa pero sporty rin talaga siya. Basang-basa yung kanyang model name na Dio. Parang shadow po itong isang malaking Dio. Ayan, combined color ng white, black at saka po ng gray and red. Okay, yun lang po ang decals na nakalagay. Bukod po dito sa kanyang brand name at model name, kaya simple-simple lang pero very premium ang kanyang dating. And then dito po sa kanyang front fender, meron po siyang sticker ng combi brake. Ayan, isa sa magandang features na isang motorsiklo. Dapat po talaga yung safety features na uuna yan. At kahit hindi siya naka-ABS, malaking tulong na po pag naka-combi brake ang isang scooter. Although wala naman pong nabago sa kanyang specifications, yung pa rin po ang specs, yung mga naunang lumabas. Nagkaroon lang po ng upgrading pagdating sa kanyang looks at sa kanyang mga decals. Okay, correct me if I'm wrong mga ka-riders. Kung di ako nagkakamali, bulb pa rin po yung nauna, pero dito ho, parang na-upgrade siya, LED na po ang ginamit dito sa kanyang headlight. And then ang bulb pa rin po sa kanya, itong dalawang kanyang mga turning signals. And then alam ko sa kanyang taillight, stoplight, saka turning signals dito po sa rear. Ayan, pare-pareho po silang bulb. Napansin ko sa kanyang mga gulong, although size 10 lang po ang kanyang diameter, maliit, pero hindi ho siya maliit tignan dahil bulky po yung kanyang gulong mismo. Ayan, meron po itong sukat na 90 by 100 by 10. Ang brand po niya ay MRF tire. Ang maganda po rito, tubeless na po ang kanyang dalawang gulong. Sa laki po ng clearance niya, kita nyo yung kanyang front fender, ang taas pa. So pwede pa po tayo magpalit ng mas mga bulking gulong. Pero dito sa front, okay na ho itong size na to. Siguro sa rear na lang. Mas maganda ho kasi pag malaki ang rear tire, pag siyempre mas mabigat ang pressure po sa likod eh. So dito po naka-drum brake pa rin po ang kanyang brake sa unahan. Pero maganda nga po, ano na siya, combi brake. And then sa kanya naman po front suspension, naka-bottom link po siya. Then maganda sa kanya pong front fender, may reflector dito po sa magkabilang side. And then may additional po na protector dito na plastic. Hindi natin alam kung design lang ba ito o meron pong purpose na po. And then may sukat naman po na 90 by 100 by 10 dito sa rear tire. Pareho po sila ng sukat sa front. So ito, pwede pa ho tayo magpalit dito siguro hanggang 120 para mas bulky siya tignan, di ba? And then naka-monoshock naman po sa kanyang rear suspension. Ito po, single-sided shock lang siya. And then drum brake pa rin po sa kanyang rear. Pero kagaya nga po ng sabi ko, dahil naka-combi brake sila, kahit drum brake lang po yan, yung stopping power po niya na hindi na rin po basta-basta. At ito ang maghahalaga sa lahat, meron siyang kickstart, di ba?
para in case of emergency, magka-problema tayo sa baterya, sa kanyang push button, andyan pa rin ang backup natin na kickstarter. Tatanong ko po sana kung may kill switch yung kanyang side stand, pero mga ka-riders, wala po pala siyang side stand, center stand lang po siya. Pero para sa akin, okay na rin po kahit walang side stand. At sigurado, center stand lang ang gagamitin natin. Mas stable naman po itong center stand kaysa sa side stand. And then napansin ko po yung kanyang heat guard. Hindi siya dikit sa muffler. Maganda ho ito, medyo elevated siya, di ba? Medyo nakaangat para in case na mainit masyado itong ating muffler, hindi matutunaw yung ating plastic na heat guard. At maganda po rito, meron ding heat guard yung kanyang elbow. Ito naman po metal kasi alam ko mas malakas nga po ang init dito sa kanyang elbow. Maganda po yung cap ng kanyang engine oil. Ito, tignan natin kung ilan bang engine oil capacity nito. Okay, ayan po, nasa 700 ml po ang kanyang engine oil capacity. And then sa kanyang cooling system, air-cooled pa rin po siya. And then carburetor type pa rin po ang kanyang fuel supply system. Okay, meron naman pong 120 ml na gear oil capacity ang Honda Dio 110cc. And then of course, single cylinder, 4-stroke, 2-valve, single overhead cam, air-cooled nga po sa kanyang cooling system, then carburetor type pa rin po sa kanyang fuel supply system, and then 109cc po sa kanyang eksaktong displacement. Maximum power of 7.89 HP at 7,500 RPM, and then maximum torque naman po na 8.91 Nm at 5,000 RPM. Meron po siyang ground clearance na 158 mm, and then pagdating naman po sa seat height, 765 mm, and then sa kanya naman pong curb weight, nasa 104 kilograms. And then ito po ang nagustuhan ko talaga sa Honda Dio 110. Malapad po yung kanyang footboard. Extended po siya hanggang dito. So hindi natin kailangan maglagay nung footrest. Alam niyo naman, medyo matalas sa mga footrest, di ba? Pwede tayong madali sa lulod. Pero ito, ang ganda ho. Ito, dito napapatong yung paa ng ating mga kaangkas. And then ito, hindi na kailangan din ng mating. Magaspang po yung kanyang footboard dito. Alam ko, hindi ho dito nakalagay sa baba ang kanyang battery. Dito ho yun sa harap nakalagay. Dito sa pinaka-dibdib ni Honda Dio. And then, check natin yung kanyang mga hook. Okay, dito sa gitna, meron po siyang utility hook. And then napansin ko, meron pa siyang extra hook dito sa ilalim ng upuan. Ayan, at ang maganda, may lock siya, di ba? Para in case na meron tayong lalagay na plastic bag, yung hindi siya basta-basta kakalas. And then foldable pa siya, di ba? Okay, ito hindi ho to charging port Ito po yung kanyang choke pag sa umaga. O 3 araw natin ginagamit ang motorsiklo. Medyo bobombahin po natin yan dyan. And then sa kanyang ignition, ayan, kagaya po ng mga Honda motorcycles na scooter, meron po siyang switch ng upuan dito sa tabi po ng ignition. And then meron din siyang shutter key lock sa baba. Ayan. Although pure analog po yung kanyang meter panel, okay lang po dahil organized naman po yung pwesto ng kanyang mga meter. Okay? Dito po sa left side, medyo malaki po yung kanyang screen dito. Ayan po ang kanyang speedometer, and then sa gitna po yung kanyang odometer, and then ito meron po siyang nakalagay na tatak moto scooter. And then dito po sa right side na andito po yung kanyang fuel gauge, and then turning signals po. Ayan, yung kalawang green po magkabilang arrow, and then yung sign po ng high beam low beam sa taas, and then of course yung pong emblem ng Honda dito sa gitna. And then sa kanyang switches and button, ito organized din naman po, maganda mga pwestuhan, high beam low beam, left and right turn, and then yung kanya naman pong horn. Then dito po sa kabila, solo lang po yung kanyang electric starter push button. Okay, sige, tatanggalin natin sa center stand para masakyan natin, matansya natin kung mataas ba talaga siya o mababa. Pero bago natin gawin yon, alisin muna po natin itong kanilang previous po ito Ang ganda ho ng pagkaka-customize, bagong customize po ito na helmet ng Unimar. Ayan, ito po ang kanyang name, yan, Nemer Cares. And then sa ibabaw, ayan, may nakalagay po na para sa pamilya. Ayan. Ano po siya, hindi half face, bali quarter face po siya. Ayan. Kaya safe na safe po ang ating mga pisngi dito. Okay, mababa lang po yung seat height na 765, pero dahil malapad po yung kanyang upuan, medyo napabukaka tayo. Tayo po ay 5'8", pero ayan, nailalapat naman po natin yung ating pa. Pero pag medyo pupwesto tayo ng maayos, medyo tiyad na po tayo. Okay, sa upuan naman po, ayan, malambot naman siya. Then meron siya mga stitches dito. Mamaya tatanggalin natin yung plastika para
kilatis natin ng ayos. Unahin muna po natin sa kanyang mating. Okay, ano yung ating paa? Size 9.5. Ayan, malaki po ang allowance. So, then pag tayo po ay gustong maiba ng pwesto ng paa, wala tayong angkas, pwede natin gamitin siguro itong extended na kanyang footboard, di ba? Hindi, maganda sa kanya, malaki yung leg room dito sa gitna kasi wala na ho siyang pocket eh. Kaya hindi na ho makakadagdag sa sa curve niya dito sa tuhod natin. Kaya makakalaro ho ng maayos yung ating hita at tuhod dito. Okay, sa turning radius po. Ayan, eksaktuhan naman siya. Wala na siyang bar end po ha. Hindi sa kabila. Okay, yan, sakto. And then, testingin natin yung kanyang front brake or rear brake muna. Itong sa left po kasi rear brake po yan eh. Ayan. Maganda po ang kapit. Ayan, dahil naka-combi brake siya. Tulong po yung dalawa. 30% sa unahan, 70% na preno sa likod. Ayan. Ang ganda ho ng kapit ng kanyang preno. Kahit drum brake lang, kahit medyo madulas ang ating sahig, ang ganda ho ang response niya. Ito yung preno sa unahan, drum brake din siya, medyo malalim. Pero responsive din naman po siya. And then check natin yung kanyang mga suspension ha. Okay, ayun. Nagre-response naman din po yung kanyang suspension. Although single-sided shock lang po siya, ayos naman, nagre-response naman po siya. Pero hindi po siya kasing lambot ng mga nauna natin yung scooter na review. Pero para sa isang DU110cc, okay na po ang ganyan suspension. Check natin yung kanyang upuan. Tanggalin muna natin si plastic. Wala lang siyang brand name pero ito po talaga yung stock. Ayan, mapapansin natin medyo smooth siya pero pansin nyo may mga butas-butas po siya para hindi madulas yung ating pantalon. Pero napaka-komportable po hawakan. Ayan, maganda rin yung kanyang tabas. Although hindi siya masyado malalim. Pero malambot po yung kanyang foam. Then pansin nyo talaga malapad siya, di ba? Dito maganda yung kanyang grab bar. Ayan, matte black din po ang kulay. Hindi, malapad din siya, di ba? Malaki hawakan natin. Okay, check natin yung kanyang under seat. Ano po? Okay, bukas na siya. Ito po yung kanyang button eh. Pero bukas na po talaga siya. Okay, ayan. Andito po yung kanyang stock na side mirror. Ayan to, pansin nyo, lapad po ng kanyang side mirror. Ito po talaga legal na legal sa LTO. Pasok ang 4 fingers po dyan sa kanyang side mirror. So ito maganda, hindi na tayo kailangan magpalit ng aftermarket. Sulit na sa kanyang magandang side mirror. And then ang battery po niya, ito po ang sukat. Yuasa YTX4L-BS. And 12 volts 3 ampere. Yan. And then of course, basic tools. Meron ho siya ritong lalagyan ng basic tools. And then manual, yan. Okay, yung kanya hong U-box, check natin kung kakasya yung giveaway nila na helmet. Tanggalin muna natin itong mga nakalagay. Ayan. Ganda dito, meron talaga siyang hulma para sa helmet, di ba? Then napansin ko ba, may dadagdag na spoiler sa kanyang helmet, di ba? Kaya maporma na rin siya.
Okay. Sinukat talaga. Hulmado. Yun lang. Sandali. Paano natin may sasara? Dito natin nilagay. Palit natin ang pwesto. Ay, baba muna natin. Ingat. Baka makabasag pa. Okay, ito na. Ayan. Pasok po ang quarter face na helmet. Ayan. Hindi natin lalaka. Pero maglalak po yan. Okay. Pero alam niyo, meron po ako nung standard size na full face helmet. Parang ganito rin po ang sukat nun eh. So sigurado, pasok din po kahit full face. Basta yun lang pong standard, wag po yung mga malalaking size. Kagaya po nung sa Evo, Spider, saka yung LS2. Patataba po ang shell ng helmet nun eh. Okay, meron po siyang 5.3 liters na fuel tank capacity. And then pagdating po sa fuel consumption, dito ho tayo bawi. Dahil ang Honda ho talaga, dyan sila nakilala sa fuel consumption. Nasa 58.3 kilometers per 1 liter po ang kanyang konsumo. And then sa top speed, unofficial po, 90 kilometers per hour. Okay, nandito po si Ma'am Quincy, Neymar Morning, Ma'am Quincy. Tutulungan po niya tayo para sa price update ngayong 2024 nito pong Honda Dio 110. Ma'am, magkano po ang cash price? Cash price po niya ay 63,350. Sa down payment niya po ay 3,900. Sa tatlong taon po sir ay 3,366. 2 years po, 4,205. And 1 year po ay 6,724. Ang rebate po namin ay 200, 400 po. Kapag less 200 po, updated po. Less 400 po naman pag advance kayo ng 1 month po. Ma'am, napansin ko bago yung inyong helmet na previous. Opo, sir. Bukod po doon, ano nung kasama po niyang previous? May 1/2 helmet po, yung customize po ni Neymar na bago. At 1 liter gasoline. Meron din po kami repair voucher po for 20k for cash po. Pag installment naman po, for 40k naman po. Register po, 3 years na po yung free namin. Clear visor po ang kanyang gamit. Ayan, akala ko may kulay. Bago pa po. Ayan, mas maganda po talaga pag clear visor, lalo na sa gabi at umuulan. Siyempre, ibababa natin kapag umuulan. Kaya dapat po talaga clear visor. Ayan, katulad ng naipakita ko kanina. Ayan, marami na pong design na inilagay dito sa kanyang top face na helmet. Pwede naman po yung itong helmet nito ay upgrade natin sa HGC or RSB na hindi na available po dito. Full face na rin po siya, meron din yung face. Bali, ilalas po natin yung SRP dito po sa helmet. Okay. So ma'am, pasyalan nga natin yung mga Sige, helmet sir. niya. Sige. Ayan, check lang natin yung mga helmet nila. Ayun, mga original na full face helmet. Ayan, para alam niyo maganda ho mag-invest sa helmet kasi syempre para safe tayo. Meron kami available HGC RSB. Sa ngayon po, yan lang po muna yung stock namin pero pwede pa kami mag-order pa. So ma'am, ang price po nito ay 3.9. Opo, ito po. 3.9 po yung HGC namin. So in case ma'am, magpapalit nga po, how much po ba ang value ng ating half face helmet? Magkano ibabawas kung halimbawa magpapalit nga po? 1,045 po yung ating free helmet na ibabawas dito sa Okay. SRP po nito. So magiging 2.9 na po ang Opo, halaga. iba-iba po yung price niya. Okay. Para saan po itong 3.9? HGC. Okay. Dito po sa RSB. For 4,100. Mas mataas ito. Okay. Liliwanag naman po yung Reflectorize. Okay. Tapos ito po ay 3,805. Tapos ito po ay 3,900 na rin. Okay. Sa mga interesado po, pasyal lang po kayo dito sa New Neymar Santa Cruz, located Sitio Bagong Anyo, Barangay Pagsawitan, Santa Cruz, Laguna po. Visit please po kayo sa aming page, New Neymar Santa Cruz po. Open po kami tuwing Monday to Saturday po, 8 a.m. to 5 p.m. Okay. Salamat ma'am. Thank you po. Okay. Neymar Morning po sa lahat! Okay. Salamat po. Thank you po, sir!